na sa 8 Gig Pep Talk Garage Quality Second Hand, parang bago sa paningin. Dito, sigurado, wala kang talo. And yo, what's up guys? Good morning, good afternoon, good evening. Anong oras nyo ako napapanood? Sa magpalang araw sa ating lahat. And of course, it's me, your car guy. Yan, 8 Gig Pep Talk. 8 Gig Pep Talk, ang ride me safe at ganda. Di bali ng second hand, basta'y panalo ka. Ayan, medyo matagal tayo nag-vlog kasi super hirap ng unit, super hirap magbenta, ganun same lang din unit. Ang hirap din na maghanap ng unit. So update lang po. Ayan, makikita nyo wala na yung Mitsubishi Adventure. Ayan, so nasold na po siya, yung naka-setup na parang off-road. So last week pa siya nasold, ngayon lang tayo na nagkaroon ng vlog kasi nga since ayan, ang dami nating ginagawa. And ayan, naging busy to, ang dami niyang mga rental, ang dami niyang mga activities. So ayun, kung sa mga interested, ayan, ang sasakyan pong ito is for rent siya. Ayan, pwede po siyang for rent, pero sa mga interested, kung gusto niyo bilhin, wala na akong problema. So ayun, since wala tayong unit, ang iba-vlog pa lang natin, eto naman po muna, siya po muna. So gaya ng pinapangako ko noon, sabi ko papakita ko kung gaano kaganda yung makina niya, kung bakit ko nagustuhan to. So ayun, sa mga nanonood nitong vlog na ito ay mapapansin nyo nun, hindi ito siya ganito, hindi pa siya naka-repaint, pangit pa siya. Papakita ko kung may mga video pa ako nung mga dati, ayan, ilalabas ko ngayon para makita nyo kung ano yung itsura niya dati and compare dati at compare ngayon. So ayun, ganyan yung mga itsura niya, pero tingnan nyo naman yung in-update. So ang nangyari dito, ayan, pinapintura natin, nag-add tayo ng mga stickers, ayan, pinalagyan na natin ng top load, ayan, para pagka lalong-lalo na pagkalipat bahay, yung gagawin niya, pwedeng-pwede dyan sa taas. Tapos, pinalagyan natin ng, ayan, yung stepboard niya, na napakagandang stepboard. And, higit sa lahat, ayan, para kung gusto nyong i-rent na pang camping, ayan. So, ayan, pinalagyan na rin natin ng tent. Ayan, kung nakantabay kayo sa mga vlog natin, ayan, makikita nyo yan. Parati, meron yan, nagagamit natin to, napakaganda to. Sa lahat ng mga, actually, pina-customize natin and super nag-enjoy naman ako kasi nga napakadali lang niya. So niro-roll mo lang ito, pinapaikot mo na to, bumababa na yan. Same thing pagka iikot mo lang din. Ito is tumataas na. So napakadali, napaka-convenient. Hindi mo na kailangan ng kasama kahit ikaw lang yung yung gagawa, magagawa mo na. So ayun yung mga update, yung mga ilaw binilahan natin, harap likod binilihan natin. And then yung mga yung one pinais natin. So hindi tayo magpapatagal, gaya ng sinabi ko, check natin yung niya, yung engine niya, kung gaano to kalinis, kung gaano to kaganda yung loob, kung bakit ko siya nagustuhan. So ayun, buksan natin. Ayan, buksan na natin itong hood niya. Ayan. Ayan, di spring pa siya, hindi mo na kailangan ng kumbaga kung tutusin, mas parang moderno pa sa mga ibang sasakyan, di ba? Nakaganyan na siya. So ayan yung mga tapos baterya niya bago. Ngayon ang ginawa natin dito, nagpa-changeable tayo, bago na po yung change oil niya, yung transmission oil pinalitan na rin po, tapos yung ayan, yung yung steering box niya bago na rin. So ayan, yan yung mga So makikita nyo rito, makinis na makinis siya. Tuyong-tuyo, tuyong-tuyo siya. O ayan, medyo marumi nga lang. Ayan, kulang nga lang sa punas, pero ayan, as you can see, makikita nyo na tuyong-tuyo, wala kayong makikitang tagas na langis. Isa po yan sa mga nagustuhan ko, kaya ko pinili itong diesel to. At binenta natin si Anpra. Ayan, kung sa mga nanonood din pa rin dati, ayan, si Anpra, gasolina yon, ito diesel naman. So ayun, makitang-kita nyo lahat yan. Ultimo kasingit-singitan na yan. Medyo may kalawang nga lang, pero hindi naman po siya ayan, kayang-kaya naman natin yan. Konting kuskus lang yan, is okay na okay. Ayan. So nandito lang yan dito, kaya nga dahil wala tayong unit, actually nakaparada to sa bahay natin, pero dahil nga wala tayong unit, ayan, dito muna natin nilagay. So ayun, i-check po natin, cold start ko. So mga 3 araw din na hindi siya na-start. So ayan, tubig lang po yung nilalagay since luma na siya. Hindi tayo so makikita nyo yung kamay ko, sinasawsaw ko. Ayan, so kung mainit yan, most probably mapapaso tayo, and then naka-disconnect din yung baterya para kahit paano yan. So tara, i-connect natin yung baterya, tingnan natin yung loob, and tingnan natin kung kamusta naman yung pagka-umaandar yung sakyan. So ayun, kung hanggang ngayon nanonood ka, baka naman pwede mong i-comment kung taga saan ka, nang sa ganun naman malaman natin kung hanggang saan nakarating ang ating video. At syempre shoutout natin, maraming salamat po sa mga bayaning OFW nyo sa pagtitangkilik kay 8 Gig Pep Talk. Pasensya nyo na po, wala tayong update kasi napakahirap po talaga ng unit ngayon. At syempre kabayan, kung taga rito ka lang, may gusto kang bilhin sa sakyan, pwede kitang tulungan, mag-chat ka lang, mag-text ka lang, at pagka hanapan tulungan kitang hanapan ng sasakyan pinapangarap.
So tara, pasok na ulit tayo. So ang kagandahan nito, since hindi pa siya ganun kamodelo, wala nang kaselan-selan, ayan. Dito na siya. So dito na tayo sa loob. 5-speed manual na C240 nga pala yung engine nito. So ayun. Ang kagandahan nga nito, gaya ng sinabi ko kanina, is ayan, wala na siya, wala ka nang kailangan i-check, wala ka nang kailangan kung ano man dyan yung kailangan niya. So basta naka-neutral, pwede mo nang i-start, pwede mo nang ilahat-lahat. So since ayan, diesel engine siya and conventional type pa rin siya, so pagka-start mo, ayan lang, i-anuin lang natin. Pagka-start mo is, ayan, makikita nyo yung amperes gumalaw. So ayan yung heater niya. So kailangan mo muna ng heater ng siguro mga 10 to 20 seconds, lalong-lalo na pagka ganito na matagal siyang na-stack. And then okay na. Pagka na-warm up na siya ng 10 to 20 seconds is okay naman na. One click, one start naman na siya. So tara, try natin siyang start ngayon. Oh yeah. So far so good. One click, one start naman siya. Tapos yung mga wala nang ilaw dyan, wala nang check engine. Ito yung kagandahan, kagaya nga na sinabi ko. One click, one start na siya. Wala ka nang kailangan gawin, wala ka nang problema kung ano man yung so napakadali. Pag nasira, napakadali, napaka-basic ng mga hindi ka masyado mapagastos ka man hindi na makagalit. Kalakihan. So ito yung mga nasa loob, ayan na yung aircon mo, air continuous, electric fan, tapos actually ako lang to, bumili tayo. I stock to dati sa tricycle natin is ayan, nilagay natin para pagka may malayuan yung biyahe, may music na. So tara, tingnan natin doon sa niya, sa tawag dito, yung makina niya kung gaano kaganda. Siya nga pala, pinalagyan ko nga to, ang purpose talaga nito, ayan, kasi medyo mataas siya. So yung nanay ko pagka umaakyat, at yung misis ko pagka umaakyat, is nahirapan. So napakalaki, convenient, dyan ka na lang aapak, ganun din pagka bababa ka. So hindi basta-basta nahihirapan yung mga bumababa at umaakyat. So ayan yung makina niya. So okay naman, hindi ganun kaano yung vibration niya, hindi siya mag-vibrate, hindi rin maingay, normal na sa diesel yan. Tapos talsik, bulwark o may overheat, ayan, ganyan po, napaganda yung circulation niya. Ayan, wala siyang kabula-bula, umiikot lang siya, meron nga lang kalawang. So siguro kailangan natin na pa-overhaul, palinis ng konti yan. So hindi naman na siya ganun kala problema talaga pagka since matanda naman na, old yung sometimes mas maganda pagka tubig na rin, at least from time to time napapalitan natin, nalilinis natin yung mga kalakalawak, is napapalitan. Para sa opinion ko pero minsan kung gusto natin siguro pagka nagkapera-pera tayo ng konti, lalo lang ngayon medyo nahirapan tayo sa magbenta ng sakyan, baka palitan din natin ng ng ulan. So ayun, sa makina, yung talsik usok, kaya napaganda, walang usok, walang talsik, walang bubulwak, considering na diesel engine na to. So probably kung diesel engine yan, hindi talaga maiwasan, meron at meron. Minsan may mga konti-konting talsik, may mga konti-konting usok, pero ito napakaganda, napaka well kept ng makina ito. So ayun, ito lang po, ito yung sakyan natin, C240 5-speed diesel engine na ayan, pinawash over na natin, pina-repaint, ilagyan ng accessory sa lahat. So ayan, pwede po siyang for rent, pero pwede rin siyang for sale. Kung interested po kayo, gusto niyo pong bilhin, ang price nito 185k lang. Ayan. Kung gusto niyo ng discount, medyo bawasan na lang natin ng konti kasi medyo malaki-laki na rin yung nagastos natin. Marami na rin tayo yung dinagdag. Ayan, yung mga upgrade pa lang nito, medyo actually parang yung upgrade niya, mas mataas pa yung upgrade niya kaysa dun sa mga nung nabili natin. So ayun, yung mga pinayos-ayos natin ng mga sira-sira niya. So ayun po yung sasakyan natin. Sana nag-enjoy kayo tulad na pinapangako ko. Pag may time, ayan, yung mga rentals ipopost ko rin, or siguro may mga time papakita ko rin, papasyal ko rin gamit tong si low budget natin si Bordio na XLT na C240 diesel engine manual transmission. So ayun, ganito na lang tayo mga ka-pep talk. God bless everyone, mabuhay ka hanggang gusto mo. See you on my next vlog. Bye bye. May pangarap
pangarap kang sasakyan, tara dito na sa 8 Gig Pep Talk. Sigurado walang kaba, quality second hand, parang bago sa tingin. Sa bawat ride mo kami nasa likod din. Di kailangan ng bago, basta maayos, maingat. Kasama mo kami sa bawat hakbang, mapakalsada o trip sa malayo. Dito sigurado